Welcome to busygram.net, ang YouTube channel na nagbibigay kaalaman at latest na balita saan man sa mundo. Sa episode natin ngayon ay ibabahagi namin sa inyo ang tungkol muli sa pag-block time ng ABS-CBN sa Zoe TV na ngayon nga ay A to Z Channel 11 na kung saan ay naglabas ng saloobin si Salvador Panelo na legal advisor ng Pangulong Rodrigo Duterte. Balitang ipapasilip daw umano ang pag-block time agreement na ito sa pagitan ng dalawang network. Aalamin natin ang ibang detalye tungkol dito, gayon din ang actual na video ni Salvador Panelo, kaya panoorin natin hanggang sa huli. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-like at subscribe sa busygram.net YouTube channel, ay mag-like at subscribe ka muna, pindutin ang like at subscribe button pati na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. Tila hindi pa rin tinitigilan ng ibang taga-gobyerno ang ABS-CBN Kapamilya Network dahil maaari umanong ipasilip ng legal advisor ni President Duterte na si Salvador Panelo ang block time agreement sa pagitan ng ABS-CBN at Zoe TV o A to Z Channel 11. Ito ay kahit tinanggalan na ng 70 kongresista ng franchise ang ABS-CBN. Naganap ang block timer agreement ng ABS-CBN at Zoe Broadcasting nitong October 2020 kung saan naipalabas na nga ang mga programa ng ABS-CBN sa rebranded channel na A to Z Channel 11. Base sa agreement na ito ay ipinalalabas ang mga pelikula at programa ng ABS-CBN sa A to Z sa buong Metro Manila at ilang karatig lugar sa analog TV. Sa isang Facebook post ng Presidential Communications Operations Office, naglabas ng kanyang saloobin si Salvador Panelo kaugnay sa block time agreement ng dalawang TV network. Sa kanyang video ay tinanong at nagpahayag si Panelo ng mga posibleng legal issue sa nasabing block time agreement. Ayon sa kanya, ang ABS-CBN daw ay circumventing the law sa pagpasok sa isang block time agreement na ayon sa kanya ay dapat ay hindi aabot o lalampas sa 18 oras kada araw ang block time hours. Base sa kanyang pahayag, nabasa natin sa pahayagan na yung ginagawa niyong block time sa Zoe. Zoe ba yun? Zoe Broadcast, yung kay Brother Eddie Villanueva? Mukhang tinitingnan ng mga kongresista kung ito ay paglabag. Kasi nga naman, meron bang block time na 18 oras? Parang lease yun. Ang under the law, pag meron kang franchise, hindi mo pwedeng i-lease, ipagbili or ipagamit ng walang permiso ang NTC. Wala. In other words, you're circumventing the law. Lagot na naman kayo dyan. Tapos sisisihin nyo na naman si Presidente, kayo ang lumilikha niyan. Kaya nga, ibig ko nga tawagan si Brother Eddie, sabihin ko sa kanya, Brother Eddie, baka yung mga managers mo dyan nagkamali, pag-aralan mong mabuti, hindi po ba? Matatandaan na noong pumutok ang balita sa official announcement ng pag-block time agreement ng ABS-CBN at Zoe TV ay nagbigay ng pahayag si Presidential Spokesperson Harry Roque at aniya ay wala daw reaksyon ng Malacanang tungkol dito. Ayon sa kanyang pahayag, "We neither welcome it nor we have no reaction to it because they are a content provider. For all intents and purposes, it is Zoe that will be subject to regulation because Zoe is the franchise holder. What has happened is ABS-CBN has become a content provider, so that's a distinct line of business that does not require a franchise. I guess the fans of Amp Provinciano and the other soap operas can look forward to them on Zoe TV." Naibahagi din namin sa nakaraan nating episode na ang isang kongresista ng mababang kapulungan ang nanawagan sa National Telecommunications Commission o NTC at Bureau of Internal Revenue o BIR na imbestigahan ng block time agreement ng dalawang network. Ayon sa bagong halal na minority leader na si Congressman Joseph Stephen Paduano ng Abang Lingkod Party List ay maaring may legal issue daw ang nasabing block time agreement ng dalawang istasyon. Ayon sa online article ng Philstar noong October 23 ay sinabi ni Congressman Paduano na may legal na issue daw umano ang nasabing pag-block time ng ABS-CBN sa A to Z Channel 11 o Zoe TV. Maaari rin daw magsulong ang Kongreso ng Congressional Inquiry ukol sa usapin at bukod sa legal na issue o usapin, maaring may tax issue rin sa nasabing deal agreement dahil ang Zoe TV daw kasi ay may tax exempt status dahil isa itong religious channel. Base sa kanyang pahayag noon, "There's a legal issue about it. Let's just see what will happen there."
Let the NTC do the study or investigation on that matter. Then, NTC will recommend it to Congress, to the Committee on Franchise, and the committee will act on it. We also have the responsibility and the right to investigate it. Once you're a commercial TV or network, you have to pay your taxes. That's my issue with ABS-CBN. The profits of ABS-CBN go to Big Dipper because they are accredited by Philippine Economic Zone Authority. That's the tax evasion. There's really an issue there. You have to pay your taxes. The BIR should check on it and NTC too. If you're a commercial entity, you have to pay your taxes. Hiningan din ng pahayag si Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor na isa rin sa 70 kongresista na bumoto ng yes para i-deny ang franchise application ng ABS-CBN at ayon sa kanya ay wala daw manong kaso o problema para sa kanya ang pag-block time ng ABS-CBN sa Zoe Broadcasting Network. Base sa kanyang pahayag noon, I have no problem with that because ito naman magiging block time ang agreement nila dyan. It is not utilization of the franchise. It is the franchise of Zoe and they are buying into it. So ABS-CBN is still a corporation and it is within their right to do so. Panoorin ang aktual na sinabi ni Salvador Panelo tungkol sa pag-question niya sa block time agreement ng ABS-CBN at Zoe TV. Nung lumabas yung 87%, ano ba ang mga issue nun? Ang kasagsagan na issue nun ay yung ABS-CBN na hindi nakakuha ng renewal. Tandaan niyo yun? Hindi ba? Itinapon ninyo ang sisi ng Presidente dahil natanggalan. Ang nakalimutan ninyo, yung mga pasaway ng mga kritiko, na ang dahilan ng pagkawala ng ABS-CBN kaugnay sa kanyang prangkisa ay dahil nga na rin sa kanilang paglabag sa batas. At uulitin natin, hindi totoo na tinanggalan kayo ng prangkisa ni Presidente. Walang kapangyarihan si Presidenteng magtanggal. Ang may trabaho niyan, tungkulin po niyan, ay ang Kongreso. At saka hindi nga ang Kongreso, actually, it's not even Congress that remove you on air. Sino ang nagtanggal sa inyo? Ang batas. Because the law says, if your license or franchise has expired, then you cannot operate. It's as simple as that. Dumating ang panahon, nag-expire. Nag-apply kayo. Alam niyo naman ng Kongreso, masusi, sinuri, kinalikot, lahat ng mga ginawa ninyo, naroon yung tumutupad kayo sa tungkulin o ng ilang batas, pero naroon din ang dami niyong paglabag sa batas. Maliban pa doon sa yung mga anchors nyo dyan, naku, yun, ang susihin yung mga anchors nyo. Dahil wala nang ginawa, kundi mag-peddle ng exaggerated facts o kaya mga false facts. Tapos binibira nyo ang gobyerno. Yan, marami dyan. Di ba, inalanan ko na sa inyo kung sino-sino yung mga yan. Kaya sabi ko nga doon sa mga kaibigan nating batang yan ang mga reason kung bakit kayo nawala sa IRA. Apart from yung mga violation na ginawa, na siguro sisihin nyo yung mga abogado nyo rin. Kasi yung mga abogado siyempre nag-a-advise. Diba? Tatanungin nyo anong dapat gawin, ganito, ganyan. Yan, leche. Kaya yung nangyari sa inyo, mawalang galang na, mga kaibigan natin, yung mga bata, mga anak na mga nauna sa inyo. You created it yourself. Kayo ang lumikha ng sarili ninyong pagkawala sa IRE. Sabi nga ni Presidente Duterte doon, ano bang word na ginamit niya? Meron siyang ginamit na word sa Pilipino, parang ang ibig sabihin, kayabangan kasi, hubris, yun. Naalala ko na, yun ang ginamit niya. Hubris, bakit hubris? Bakit naman hindi hubris? Nagbigay ng pera sa inyo para ilabas niyo yung ads. Dahil kampanya bilang presidente. Nilabas niyo ba? Hindi. Anong nilabas niyo? Yung mga banat ni Trillanes.
Yung paninira niya, yung sinasabi niya merong pera, milyon-milyon, yung pala 14,000 lang ang pera ni Presidente diyan sa BPI. Oh, hindi ba yun ang inilabas nyo? Kung hindi pa kayo na isyuan ng injunction ng hukuman, hindi kayo titigil. O, sige nga. Tapos isisihin yung Presidente. O, the fact alone na nag-apologize, mabuti nga, nag-apologize, napuri pa nga natin. Nag-apologize. Yung chairman, sino nga ba ang chairman? Si Mark. Si Mark ba? Hindi, yung isa, yung Presidente. Si Carlo Katigbak, hindi po ba? Napuri natin, nag-apologize siya sa kanilang pagkakamali. That fact alone, admitting and expressing the apology, is already proof, prueba, na nagkamali kayo. Tapos, nagkamali na nga kayo, kasi akala nyo si Marojas ang lalabas. Kaya binira nyo ng binira si Mayor Duterte bilang kandidato, yung mga anchors nyo. Nung lumabas na, at nagsalita na nga na mali yung ginawa nyo, sa halip na kayo ay humingi ng paumanhin, yung mga uncle ninyo hindi kayo Mark, hindi kayo Carlo sa halip ng ginawa yon, aba, nagsuplado pa. Lalong matindi yung mga banat ninyo. Oh, sino namang hindi maiinis at i-describe yung demeanor nyo o yung estilo nyo na hubris. Mayabang. Yun ang nangyari. Kaya, sabi nga we create our own happiness, we create our own destruction. Self-inflicted lahat yung ginawa niyo sa mga sarili niyo. Oh, meron pang isa. Naalala tayo. Nabasa natin sa payagan na yung ginagawa niyong black time sa Zoe ba yun? Zoe broadcast, yung kay Brother Eddie Villanueva, mukhang tinitingnan ng mga kongresista kung ito ay paglabag. Kasi nga naman, meron mo naman black time na 18 oras, parang lease yun. And under the law, pag meron kang franchise, hindi mo pwedeng i-lease, pagbili o paggamit nang walang permiso ang MTC. Wala. Parang in other words, you're circumventing the law. Lagot na naman kayo dyan. Tapos sisisihin nyo na naman sa Presidente. Kayo ang lumili ka niyan. Kaya nga, hindi ko nga tawagan si Brother Eddie. Sabihin ko sa Brother Eddie, baka yung mga manager mo dyan, nagkamali. Pag-aralan mo mabuti. Hindi po ba? Kaya, itong MTC, alagay ko, kung hindi mag-iimbestiga na. Talaga naman trabaho nila mag-iimbestiga. Tingnan natin kung anong kainan.